Bakit ang Israel ay nakatawid sa promised land? Ano yung pinadala ni ni Jacob? Ano yung dalawang spy, 'di ba? Yung dalawang spy doon, walang pangalan. And then paano nila nalaman na talagang i-deliver sila ng Panginoon doon sa promised land? Paano nila nalaman? Ano yung culminating noon? Paano nila nalaman nung ano, dahil kay Rahab doon sa prostitute, 'di ba? Kasi nalaman nila sa kay Rahab na ang mga tao doon ay takot na sa mga Israelites kasi parating na sila, 'di ba? Kaya alam na okay, i-deliver na tayo ng Lord, pupunta na tayo sa ating land. And then verse 2, at the time the Lord said to Joshua, make a flint knives and circumcise the Israelites again. So Joshua made flint knives and circumcised the Israelites at Gibeath Harlot. Okay. Bakit ganito, guys? Bakit yun ang unang pagtawid kaagad ng mga Israelites? Bakit kailangan i-circumcise yung mga tao doon? What do you think? Ano ba yung circumcision? Naalala niyo ba what is circumcision during the time ni Abraham? What is the symbol of circumcision? Covenant. Okay, sino yun? Si Yankee. Yankee, covenant covenant ni God at saka ni Abraham. Abraham, di ba? At saka yung descendant ni Abraham. Bakit circumcision? Why do you think circumcision? Di ba yung foreskin, di ba, ng male, di ba? Parang ano yon, di ba? Kagamitan ng knives, di ba? Ano ka? Parang Cutting, di ba? cutting a part of themselves. Okay. Galing. Sino yun? Oh. Ba? So, yun talaga yung parang kakaiba. Di ba? Kakaiba. Yung hindi ito gagawin ng ibang mga tribes, di ba? Kundi ang mga Israelites lang yon. Yung covenant na yon between Abraham at kanyang mga descendants, yun yung magmamark sa kanya na ito ay aking mga tao. Di ba? This is my people na dito ako nagsimula, di ba? Kasi di ba tandaan niyo si Abraham, di ba? Ang sinimulan ng Panginoon as Israelites. Si Abraham naman ganun din. He worship different gods, di ba? Hindi naman siya pinili ng Diyos because mabait siya. Ha? Marami rin siyang gods doon. So pinili siya ng Diyos, di ba? Diyan nagsimula ang Israel, no? So now, this is why he did so. Diba? Ito yung reason. Now this is why he did so. All who came out of Egypt, all the men of military age, died in the wilderness on the way after leaving Egypt. All the people that came out had been circumcised, but all the people born in the wilderness during the journey of Egypt had not 40 years old, walang na-circumcised. The Israelites had moved about in the wilderness 40 years until all the men who were of military age when they left Egypt had died, since they had not obeyed the Lord. For the Lord had sworn to them that they would not see the land he had solemnly promised their ancestors to give us, a land flowing with milk and honey. So he raised up their sons in their place, and these were the ones Joshua circumcised. They were still uncircumcised because they had not been circumcised on the way. And after the whole nation had been circumcised, they remained where they were in the camp until they were healed. Okay, ibig sabihin, yung dala-dala ngayong tao ni Joshua, ibang generation na yan. Hindi sila na-circumcise during the time ng 40 years na nag-wandering sila doon sa desert, hanggang hindi sila na-circumcise. So ito, nung dumating na sila, kailangan i-circumcise sila. Bakit? No. Why? Bakit kailangan silang i-circumcise? Why? Para set them apart. Yeah, setting apart para yung promise, yung promise
Yung Abraham, covenant. covenant niya, di ba? 40 years silang hindi sumunod sa covenant, di ba? Kaya siguro din, ako sa akin kaya siguro din hindi sila makausad-usad, makapunta rin because of disobedience talaga. Ito yung parang physical disobedience sila at saka yung spiritual disobedience. Okay, I'll read 9. Then the Lord said to Joshua, "Today I have rolled away the reproach of Egypt from you." So the place has been called Gilgal and Gilgal to this day. Verse 10. On the evening of the 14th day of the month, while camped at Gilgal, guys pagkatapos na tumawid ng Jordan River, doon sila sa Gilgal. Diba? Malapit lang yon, diba? On the plains of Jericho. Ang Gilgal, na doon sila nag-camp, nandun yung Ark of the Covenant, nandun yung 12 tribes, malapit lang yun sa Jericho. Mamaya, yun yung pag-aaralan natin. Siguro yan, mga half-day walk. So, almost tanaw na nila ang Jericho di ba? The Israelites celebrate the Passover. Okay, what is the Passover? Ano sila ni-celebrate sa Passover? 40 years na silang nagse-celebrate ito. Ano yung sineselebrate ng Passover? What's the Passover? Yung ano yun? Yung sa Egypt? Yung pagligtas ng mga Israelites from yung death. Death, oo. Death, diba? Yung parang plague of death ng firstborn. So lahat ng may blood on their sa pinto Very good. is spared It was by Passover. the Lord, by the nag-pass over yung ano bang tawag doon? Angel of death. Parang shadow of death. At saka yung freedom nila from slavery, di ba? For 400 years kilala silang slaves, di ba? Ngayon ito yung reproach or disgrace from the shame of being degraded for 400 years. Ngayon yung parang there was a time, di ba, tayo kilalang kilala as OFWs for being DH. Di ba? Parang ganun to Ganun din. Pero yung reproach na yun, na-lift natin, di ba? Naging nurse na tayo, naging very naman tayo nung pandemic, di ba? So naano na natin yung being DHO. So ay ganun din sila. Ganitong nangyari, di ba? Na ito ngayon yung mga hindi na umalis na sila, sinave na sila from slavery for 400 years. Okay, I'll continue. 11. The day after the Passover, the very day, they ate some of the produce of the land. So nakakakain na sila yung mga doon, yung mga taniman o mga prutas doon sa sa promised land na yon. Ngayon, unleavened bread and roasted grain. The manna stuff the day after they ate this food from the land. Naalala niyo yung manna, di ba? Nung nasa sila, nandun sila sa Wilderness. di ba? Pinoprovide sila ni Pinoprovide God. siya ng Panginoon. Ano yung pinoprovide doon, Melot? Ano yung pinoprovide? Mana Maana yun, parang ano yun, is a morning, ano ba yun? Dew in the morning with, there was yung mga quail. Tsaka pugo. Adobong pugo. promise. Kaya lang ang maganda doon, Melot, di ba? Pinoprovide yun ng ni God. Pero wag kang kukuha ng sobra. Sobra, yes. Sobra, napapanis. Di ba? Yes, masisira. Kaya di ba ang prayer niyang tinuro sa atin ni Jesus Christ, give us our daily bread. Daily bread. Kaya yon, tumigil na rito yon, wala na. Kasi may pagkain na sila sa stop after they ate this food. Di ba pagka nila, wala na, di ba yung makikita natin sa Deuteronomy, meron ako i-share sa inyo. Kita niyo ba? Nakita niyo ba yung Deuteronomy? You observe the commands of the Lord. Nakita namin. Observe the commands of the Lord your God, waking in obedience to Him. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land with brooks, streams, and deep streams, casting out in the valley of hills, a land with wheat and barley, wine and fig trees,
pomegranates, olive oil, Pomegranates a land and where honey. gold is not scarce, but you will lack nothing. A land where the rocks are iron and can dig copper out of this. Ito yung promise na ni God. Di ba? A land with milk and honey. Isipin nyo, ngayon lang sila makakain ito. At bakit meron along the way? Kasi remember ha, alam na biglang sumikat yung pagka-cross nila sa brook, di ba? I'm sure maraming nakakita noon. Aside from, di ba yung alam ng mga Amorites and Macanites na kung paano, gaano ka-great ang God ng mga Israelites, di ba? Yun eh. Natakot sila, nagtakbuhan papunta sa Jericho, sa fortified city of Jericho. Doon na sila nagtaguan. Kaya sila, malaya silang nakakakain ng mga produce of the land. Yan yun. Okay. Wait, ha? So, wala na. Wala nang pagkain. Galing Wala sa nang taas. mana. Wala na. Wala nang adobong mana. Okay. So the manna stopped the day after they ate this food. There was no longer any manna for the Israelites. For that year, they ate the produce of the Canaan. So, okay. Ano na ba yan? Ano sunod? Hindi. Okay. 13. Now, when Joshua was near Jericho, okay, that is a half-day walk, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?" Diba? So, guys, bakit ganun ang tanong ni Joshua? At sino itong mystery man na to? Bakit ganun ang tanong ni Joshua? Bakit nga? Bakit? No, Diyos. Si Lord yun, diba? Oo, si Lord. Pero bakit ang ganun ni Joshua? Tinanong niya yung that man standing, "Are you for us or for our Against us. Why? For our enemies. Kasi may balak na silang si Joshua, di ba? Lusubin na yung lusubin talaga yung Jericho, di ba? Papunta siya ron eh. Siguro he is making sabihin, parang ino-observe niya. So nasa lubong niya to. Sino ka ba? Di ba? Baka akala siguro ni Joshua na ibang mga ibang mga tribo, kaya sabi niya, tutulong ka ba sa amin o kalaban ka namin o maka-Jericho? Siguro he just wanted to make sure kung kakampi siya or hindi. Kalaban ka ba namin o hindi? Ha? So ibig sabihin tong kausap niya is a man. Actually, a man talaga. Di ba? Wala siyang pakpak. Wala siya, is not bright, di ba? Yung sabihin yung kumikinang, is an ordinary man. 14. Neither, ang ganda ng sagot. Sabi niya, hindi ako sa inyo or hindi ako sa kabila. He replied, but as a commander of the army of the Lord, I have now come. Then Joshua fell face down on the ground in reverence and asked him, "What message does my Lord have for his servant?" So nalaman na ni Joshua ay hindi ito ordinary man. Di ba? There was something heavenly about At him. hindi rin ito, guys, angel. Bakit? Bakit hindi siya angel? Wala siyang pakpak. Bukod sa mga pagkat, please, ano pa? He saw it Ha? as a man. Ano? Nakita siyang tao. Nakita Oh, niya yes, siyang Kasi- tao. Brother Mike, No. kasi hello. Yeah, Joey. Kasi during sa kanilang mga tradition, hindi sila nagbabow down sa angel. Yes. Yeah. Okay, guys. Exactly. Hindi, kagaya pag may nagbow down sa angel, kinukuha agad ng angel, please don't bow down to me. I'm also a servant like you. Yun ang sinasabi ng angel. But this time, sabi ng nagpakilala na siya, it's actually the Lord yun eh, incarnate with as a human being.
Yeah. Yeah. Tandaan nyo guys, we will not worship o face down maski sa angel. Maski sa Sa angel. Revelations, ganun yun eh. Merong incident noon na nag-fell down sila sa isang angel. Ay, inano sila. They were rebuked. Di ba? Yeah. Only sa Even, Lord yeah, tayo. even Paul, no? Peter, even John. Oh, yeah. Oo. Okay. Diba nung nag-face down, nag-bow down si Joshua, hindi siya nilift up ng ang angel, nilift up, do not bow Oh, down do to not me. bow down. Pero ito hindi. Yeah. So, ibig Yes. sabihin, guys, hindi yan angel. That is really the Lord. Ngayon, malalaman natin yan sa 15. Then the commander of the Lord's army replied, Take off your take off your sandals, for the place where Sandals. standing is holy. Sino Holy nagsabi? Saan nyo na ano to? take off your sandals, for Take the off your place where sandals. you are standing is holy. Sa Meron Mount dyan sa Sinai kay Genesis. Moses. Yan, Oh, kay yeah. Moses. Moses. Moises, sa bush. Same, And Abraham. it's the same word. This is the same person. Mhm. It is the Lord. Pareho lang yan. Kaya lang, ang pinagpakilala siya as the commander of the Lord's army. Di ba? Mhm. Kasi tandaan niyo yun, nung si Jesus Christ, nung sa Garden of Gethsemane, nung siya ay kukunin na doon, di ba? Sino yung sino yung nag-prevent doon sa mga tao? Di ba? Yung aanuin yung tenga nung isa, pinutol, di ba? Sino yun? Pinutol ni? No. Sino yun doon? Pinutol ni Peter. Peter. Ni Di Peter, ba? si Peter. Ano sabi ni Jesus noon? Don't you know that I can send an army of Angel. angels? So siya ang Yeah. commander ng, Diba? diba? Siya yung commander-in-chief. Diba? So, that's actually the Lord. That's actually Jesus. Start incarnate. Diba? So guys, napaka-importante talaga na pag-aralan natin yung Old Testament. Meron tayong makukuha kasi malalaman natin sa New Testament. So, pagdating natin sa chapter 6, guys, walang gap ito ha. Tuloy-tuloy ito. Pagdating dun sa chapter 6, yung ultimo dun sa verse 1 mismo, ay ang nagsasalita din doon ay yung commander-in-chief na yan, which is also the Lord. Di ba? Okay, chapter 6, let's hear from Mel. Hello po. Ngayon, chapter 6. Ano ba? Tagalog te English, Japanese. Hanapin yung Tagalog. Wag lang ni Hongo, sabi ko naman sa iyo eh. Wait, hanap ako ng Meron po, di ba ito po yung hindi nagamit niyo? Ay, meron ka. Pakisyan mo. Sige, ikaw na. Gagawin kitang Gagawin kitang co-host. Di po, ikaw, naka-cellphone lang po Sige, ako, Tiloy eh. oo nga pala. Hindi po ako marunong sa cellphone. Hanapin ko ang Kahit yun na lang din po yung kanina po, okay lang din po. pwede yun. Teka, pero maghahanap ako ng Tagalog. Wala Tagalog. Okay, meron kayong question sa chapter 5? Very simple lang ang chapter 5. Pero ang talaga nito is chapter 6, the fall of the Jericho. Dito maraming learnings. Sige, ito na lang. Wala akong makitang Tagalog. Unless meron kayong Teka, I will try pa rin. Yan na lang po. Ayun na lang? Okay, sige. Opo. Tagalog na lang po sa akin. Yan na lang po yung i-ano niyo Hindi ko po. na paghandaan na maghanap ng Tagalog Okay lang po. para sa akin. Okay. So, sa chapter 6 na po tayo, sabi dito, continuation po ng Joshua chapter 5. Sabi dito, now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. So, palagay po natin, bakit po kaya sinarado yung gate? Bakit sila nag-decide na i-close? So, syempre, dun po sa chapter 5, dun sa chapter 1, nakita po natin doon na sinabi, di ba, na nabalitaan nila yung miracles ni God.
na yung about dun sa Jordan, sa River Jordan, na talagang miracles po talaga na nagkaroon sila ng takot. Siyempre, isa pa din yun kung bakit sila nagtakot dahil alam nilang merong totoong Lord na kasama ang mga Israelites. Hindi lang sila sa Israelites sa takot, siyempre, dun sa kung kasama nila si Lord, kung bakit nangyayari yung mga miracles na yun. So yun po yung kung bakit nila nag-decide sila na isarado yung Jericho na para bawal din ang lumabas at pumasok dahil nga sa takot nila sa mga nabalitaan nila. Although sikat sila or famous sila dahil sa malakas sa mga depensa nila, kung tutusin, dapat di sila matakot. Pero because dun sa nangyari sa Jordan River or sa iba pa po, siyempre sa Red Sea, may mga nangyari din doon, siguradong nababalitaan din nila yun. Kaya nagdoon yung takot nila, talagang sobrang nag-worry sila na alam nilang hindi nila kakayanin ng mga Israelites dahil may kasama silang God na talagang God ng Israelites na talagang kayang gumawa ng kahit ano. So yun po yung aking naano sa chapter 1. Then po sa chapter 2, then the Lord said to Joshua, "See, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. March around the city once with all the armed men. Do this for 6 days. Have 7 priests carry trumpets of ram's horns in front of the ark. On the 7th day, nasan ba ako? March around the city, march around the city 7 times with the priests blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout, then the wall of the city will collapse, and the army will go up, everyone straight in." So Joshua, son of Nun, called the priests and said to them, "Take up the ark of the covenant of the Lord and have 7 priests carry trumpets in front of it." And he ordered the army, "Advance, march around the city with an armed guard going ahead of the ark of the Lord." So dito po sa chapter 2 and 7 to 7, so sa pagbibigay ni God ng instruction kay Joshua, so mapapansin po siguro natin na nandun yung faith and yung pagiging faithful niya and obedience. So wala siyang patumpik-tumpik na, wala siyang questions about kay God na magtatanong pa siya. Ang ginawa niya talaga is kumilos na agad siya. Kumpara ko lang sa panahon ngayon, maraming tanong bago sumunod, maraming reason, maraming excuses. So kaya nagiging mahaba yung proseso kasi napakahirap sumunod dun sa mga instruction ni Lord. So yun yung napapansin ko po sa panahon ngayon, sa medyo mahirap. So pero kay Joshua talagang kung ano yung sinabi ni God, yun yung nangyari. Kumbaga nag-focus na siya doon sa inutos ni God. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. So nakakaalam lahat, kumbaga si Lord kasi ang nakakaalam lahat eh. Yung bago pa tayo lumabas naman sa mundong ito, alam niya na at saka yung mga mangyayari. So sa pagsasalita ni God kay Joshua sa mga instruction, yun na yung mangyayari. Kumbaga, sinabi na ni God kay Joshua yung mangyayari at yun ang talaga ang mangyayari. Kumbaga, naniwala na lang talaga si Joshua para maging tawag dito, maging obedience po kay God sa mga instruction na binigay sa kanya. So dito po sa chapter 8 na po. So when Joshua had, Tagalogin ko na lang ate number 8. So tulad ng sinabi ni Joshua, lumakad nga sa unahan ng kaban ng tipan ang 7 paring may dalang trompeta. At habang lumalakad ay hinihipan nila ang mga ito. Nauna sa mga pari ang unang hanay ng mga kawal. Kasunod naman ng kaban ng tipan ang mga kawal na nasa panghuling hanay. Samantalang walang tigil ang tunog ng mga trumpeta. Ngunit sinabi ni Joshua sa mga tao, "Huwag kayong sisigaw o magsasalita man hanggang hindi ko kayo binibigyan ng hudyat." Sa utos nga ni Joshua, iniligid nilang minsan sa lungsod ang kaban ng tipan ni Yahweh. Pagkatapos, bumalik sila sa kampo at doon sila nagpalipas ng gabi.
So dito po sa binasa ko po, so mapapansin din talaga natin dito yung leadership po ni Joshua na kung ano yung sinabi ni God, yun ang masusunod. Yung pagsiserve niya talagang andun lahat yung talagang napaka-faithful niya po kay God. So wala rin siyang pakailam sa mga sasabihin ng iba. Siyempre po, ang hirap po nung ginagawa nila. So maaaring nabubuli sila or kung ano man yung mga sinasabi ng mga nakakita sa kanila. Pero hindi siya nagbigay ng oras para pansinin yun. Ang focus niya talaga is sumunod talaga kay Lord kung ano yung pinapagawa sa kanya. So binigyan talaga siya ng lakas at saka yung powers po bilang maging leader doon siya nag-focus sa mga pinapagawa sa kanya. Talaga napakatapang niya po bilang isang leader. So yun po yung aking ma-share dun sa chapter 8 to 11. So tuloy po tayo sa chapter 12. So kinabukasan, maagang bumangon si Joshua. Binuhat ng mga pari ang kabanantipan ni Yahweh at muling nauna rito ang 7 pari na walang tigil sa pag-ihip ng dala nilang trompeta. Muling pumuwesto sa unahan nila ang unang hanay ng mga kawal, samantalang ang mga panghuling hanay na nasa likuran ng kaba ng tipan ni Yahweh. Patuloy ang pag-ihip sa mga trumpeta, nilibot nga nilang minsan ang lungsod noong 2nd araw at pagkatapos ay bumalik silang muli sa kampo. Ganito ang ginawa nila araw-araw sa loob ng 6 na araw. So para po talaga nakakabilib po talaga si Joshua 'di ba sa bilang isang leader kasi kung iisipin ang hirap ng mga ginagawa nila dire-diretso kang umiihip ng trumpet. Pero sinunod siya ng mga tao at syempre may mga pari di po talaga lahat sumunod sa kung ano yung mga inuutos niya. So pag ang isang leader po ay tapat talaga kay Lord talagang sigurado kang sasamahan ng talagang bibigyan kanya ng kalakasan para mag-obey or mag-submit din sa iyo yung mga nasasakupan mong tao. So, yun po yung aking at saka so kinaloob din ni God, kung ang leader po ay tamad talaga siya, syempre wala naman pong, pag ang leader kasi malamya or tatamad-tamad din, syempre hindi rin po siya para sunurin ng mga nasasakupan niya. Kasi halimbawa, yung mga kasama po ni Joshua, kung si Joshua po ay paisi-isi lang, pwedeng sabihin ng mga nasasakupan niya na nakakapagod yung gagawin, nakakatamad. So pwede silang umatras. Kaya lang nakikita nila yung sipag at pagsunod ni Joshua kay Lord. Kaya lahat sila po nakasama niya, na-inspire po sila. So naramdaman po nila yung pag-asa, yung pagkakaisa, at saka yung tapang po ni Joshua na iinganyo po sila kasi alam nila talaga yung pag nagpangako talaga si Lord, talagang tutuparin niya. So yun po yun. And sa diretso na po ako sa chapter 15 na 15. ikapitong araw, bumangon sila ng magbubukang diwayway at lumibot ng 7 beses sa lungsod. Hirap na wala sa labi. Saan na ako? 15 po ako dun. So, noon lamang nila nilibot ng 7 beses. So, sa ikapitong libot, hinipa ng mga pari ang mga trumpeta at inutos si Joshua sa mga tao, sumigaw na kayo sapagkat ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lungsod. Ang buong lungsod at ang anumang matatagpuan doon ay wawasaking bilang handog kay Yahweh. So si Rahab lamang ang kanyang kasambahay ang ililigtas sapagkat itinago niya ang ating mga isinugo roon. At huwag na huwag kayong kukuha ng anumang bagay na nakatakdang wasakin. Kapag kumuha kayo ng anuman, kayo ang magiging sanhi ng kapahamakan ng buong Israel. Ngunit ang lahat ng bagay na yari sa ginto, pilak, tanso o bakal ay nakalaan para kay Yahweh at dapat ilagay sa kabangyaman ni Yahweh. So dito po, yung paghihirap po kasi yung pagsisigaw po nila, yun na po yung victory eh. So hindi natin alam kung gaano kalakas yun, di ba? Kasi kanya-kanyang emosyon na yan eh. So, kasiyahan, yung pag-asa, nandyan na lahat. So siguro sobrang napakaingay po yan. At saka po napansin po natin sa binasa ko po, actually nakita ko rin po to sa Leviticus, yung ang daming number 7 pong lumalabas, di ba? So laging napaka-importante po ng number 7 sa Bible. So pasabi nga po dito ay parang, 7 is a quiet significant in the Bible.
So, yun din po yung, di ba, yung nag-create si God sa seventh day, yun po yung kanyang rest day. So, parang seven appear more than 700 times daw po to binanggit sa Bible. So, yun din, sa ikapitong araw, doon sila pinagtagumpay sa ikapitong araw din. So, sobrang ano po ng number 7. Parang, kung isipin mo parang lucky number or ano po ba yung tawag niya. Basta napaka-importante po ng number 7. At ilang beses din siya binanggit sa Bible. So, kagabi nabasa ko rin siya sa Leviticus at sobrang napakadami niyang lagi ikapito. Ang dami ko po nabasa na gano'n. So yun po, sumigaw sila ng sobrang lakas na hindi natin alam kung gaano kalakas yun. So sa 6 na araw sila nagtiis na hindi nag-ingay, tahimik lang sila, parang sa kasabihan po, di ba, matakot tayo sa tahimik na tao kasi hindi natin alam kung anong gagawin, di ba? So dito naman po kay Joshua, talaga 6 days silang, talaga hindi sila, tiniis nila na hindi magsalita or anuman pong kaingayan. So yun po yung napansin ko doon na hindi mo talaga alam kung ano mangyayari. So yung mga taga Joshua, hindi nila alam kung ano mangyayari. Basta alam lang nila siguro nasa labas lang yung mga Israelites. Then ang alam nila, hindi sila masasakop dahil nakadepend po sila doon sa wall na akala nila napakatibay. So wala silang kaalam-alam. So yun po, parang ano pa dos, siguro nasabihan na sila na parang baliw o ano ba mga sasakit na salita po, di ba? So, yun nga po, nung sumabog na yung kanilang nararamdaman sa ikapitong araw, yun na po talaga na pinagtagumpay na sila ni God na talagang ito po yung isa sa makikita nating miracle kasi sa sobrang tibay po siguro ng wall na yun kung bakit biglang nabagsak dahil lang doon sa sigaw nila na hindi naman natin maintindihan kung saan nangyari, paano nangyari pero doon sa ginawang pagsunod po nila Joshua, natupad po lahat yung mga yung mga sinabi ni God na mangyayari. So, nangyari po ito sa Joshua, hindi po dahil sa gusto lang po ni Lord. Kasi sa sobrang sama na din po ng mga ginagawa nila, yung mga kalaswaan, sumasamba rin po sa iba-ibang mga Diyos-Diyosan. So, yung mga taga-Canaanites po, hindi sila nakikinig or nagsisi. Although siguro binigyan naman po sila ni God ng ilang pagkakataon para po magsisi. So, tingin ko po yung pagmamahal kasi ni Lord sa mga Israelite, so ayaw niya mapahama kasi kung magpapatuloy yung Jericho sa mga kalaswaan nila, maaring gayahin po sila ng mga susunod na henerasyon. And syempre, si God po ayaw po niya syempre napaka-jealous God nga po siya, diba? So, ayaw niya na mangyari pa yon at kumbaga dumami pa. So, mahirap po para sa tao ang magmarcha kung tutuusin at saka umihip din ng trumpet ng dire-diretso. Pero kung iisipin, hindi naman sila masyadong pinahirapan nila kasi talagang iiko tapos yung trumpet lang hihipan nila. Hindi na sila pinahirapan ni Lord na everyday kang papatay, everyday kang makikipag-away, everyday kang magugutom kasi habang nakikipaggera ka, siguradong gutom ka or nauuhaw ka. So andun lahat yung pagod. Pero ang ginawa ni Lord, napaka-smooth na, sige, umikot lang kayo dyan, magmarcha lang kayo dyan, mag-trumpet lang kayo dyan. So, yun po, napakabuti po ni Lord na siya talaga yung lumalaban para kaila Joshua po sa buong Israelites. Kumbaga, sumunod lang kayo, then magpagtatagumpayin ko kayo. So, yun po yung nakikita ko sa isang, hindi lang po miracle, talagang sobrang napakabuti po ni Lord na kung susunod lang tayo, hindi kanya para pahirapan pa ng sunod-sunod. So yun po yung isang natutunan ko po dito sa verse na to, sa nabasa ko po na ito. So diretso po ako sa 20. Kaya't hinipan nga ng mga pari ang mga trumpeta at nagsigawan ng napakalakas ang mga tao nang marinig yon. Bumagsak ang mga pader ng lungsod at sumalakay sila. Nakapasok sila ng walang sagabal at nasakop nila ang lungsod. Pinatay nila ang lahat ng tao sa lungsod, lalaki at babae, matanda at bata, at pati mga asno, baka at tupa. Sinabi ni Joshua sa 2 espesiya na isinugo niya noon, pumunta kayo sa bahay ng babaeng iyong tinuluyan. Ilabas niyo siya at ang buo niyang angkan, ayon sa inyong pangako sa kanya. So pumunta nga sila at inilabas si Rahab at ang kanyang ama't ina, mga kapatid at mga alipin.
Inilabas din nila pati ang kanyang mga kamag-anak at dinalang lahat sa kampo ng Israel. So, dun po lahat, kumbaga lahat destroyed na po, di ba? Except lang po kay Rahab at sa kanyang pamilya at sa mga alipin niya. So, yun po yung na-save, sila lang po talaga. Kasi dahil nga po tinago niya yung mga spies, di ba po ba? So, na-save siya dahil sa naniwala siya kay God. Ito yung pakiusap niya dun sa mga spies po, di ba, na i-save nyo kami at ang family ko. Kumbaga po, kung wala siyang paniniwala kay Lord, hindi siya para makasama ron sa pagsisave doon. Kumbaga lahat kasi sabi lahat i-destroyed pero siya po talaga tinupad po ng mga nila Joshua po yung pinangako po nila na isi-save sila na kasama siya at ang kanyang pamilya. So nakaka-amaze po si Lord kasi sobrang gracious. Kumbaga si Rahab lang yung naniniwala kay God, pero sinama pati yung pamilya at mga alipin. So nagkaroon ng panibagong pag-asa si Rahab at yung pamilya po niya kasi nagsimula na sila mamuhay dun sa kasama na po yung mga taga-Israelites. So naging believers na rin po siguro yun, di ba pa kasi kasama nila yung mga Israelites po. Syempre, isa ng God na po yung sinasamba nila. So nagkaroon po sila ng panibagong buhay kasama nung mga sumunod pang yung mga naging anak-anak pa po nila. So napakalaking po yun, pagpapala kasi na-save siya at yung mga sumunod na henerasyon po na galing sa kanya. So yun po yung isang nakaka-amaze din po dito sa chapter na ito. So 24 na po. So pagkatapos ay sinunog nila ang lungsod at tinubok ang lahat ng bagay na naroon, liban sa mga yari sa ginto, bakal, pilak o tanso. Ang mga ito ay inilagay nila sa kabangyaman ni Yahweh. So si Rahab na isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw ay iniligtas ni Joshua. Pati ang buong angka nito sapagkat itinago nito ang mga lalaking isinugo upang lihim na magmanman sa Jericho. Ang mga naging anak at sumunod na sinasalinlahi ni Rahab ay nanirahan sa Israel hanggang sa araw na ito. So nasunog na po lahat, tinupok na talaga yung Jericho. Pero yung mga gold, silver po, yung mga bakal, nilagay po sa treasury of Lord House po yun, di ba? So I think parang po yan parang tingin ko lang po parang offering po siguro o reminder na binigay ni God yung Jericho na pinagtagumpay po sila. So kung tutuusin, napakagrabe po nung nangyari sa Jericho kasi kasuklam-suklam yung mga pinaggagawa talaga nila doon. At ayaw po talaga ni God na mamana siguro sa mga susunod na henerasyon. So binigyan naman talaga sila ng chance, kaya lang po talaga matigas ang ulo nila. So pag hindi na makakabuti talaga, si God na po ang magja-judge at siya na rin talaga yung magtatapos kung ano po yung mga hindi na dapat magpatuloy pa kasi hindi makakabuti. So hindi yun plano ni Lord sa lahat. So ayaw niya talaga na pag may ginagawa ka na hindi maganda, ayaw niya na magpatuloy. So siya na talaga yung magdidesisyon para makat po yun. So isa lang din po yung Lord natin. So ayaw rin niya na may mga sinasamba yung mga anak niya or yung mga Israelites na ibang Diyos-Diyosan. So yun po. And sa akin po last chapter po, sabi dito, noon day pinanumpa ni Joshua ang buong bayan sa pangalan ni Yahweh. So sinabi niya, sumpain ang sino man magtatayong muli ng lungsod na ito ng Jericho. Mamamatay ang anak na panganay ng sino mang muling maglalagay ng mga saligan nito. Mamamatay ang anak na bunso nang magbabagong muli ng kanyang mga pintuan. So pinatnubayan ni Yahweh si Joshua at naging tanyag ang kanyang pangalan sa lupain iyon. So ito po yung aking last may share po. So sa pagtatagumpay po ni God kay Joshua, hindi dahil sa sarili niyang gawa, kundi sa tulong po ni God. So lahat tayo ay may tagumpay, pero dahil sa tulong po lahat talaga ni Lord. So wala na pong iba. So wala namang pwedeng ipagmalaki ang bawat isa po sa atin kasi without God talagang zero tayo talaga. So o baka kagaya na rin po tayo ng mga taga Jericho, syempre po dahil wala tayong Lord, wala tayong kinikilalang Diyos or talagang
gumagabay po sa atin. So nakakahanga po si Joshua sa ginawa niyang pag-obey kay God, yung bilang leader, ginamit niya sa tamang pamamaraan. Yung faith niya talagang pure. Madaming mga pagsubok na pinagdaanan sila Joshua. Siyempre hindi po napakadali nung everyday silang nagpaplano, nag-iisip, nag-aantay, tapos yung pagkain po nila, di ba natin alam kung paano sila kumakain o umiinom. So, ang dami po nilang pinagdaanan. So, napakahirap mamuno sa madaming tao. So, may iba-ibang ugali yun sigurado kasi hindi naman po pare-pareha sa mga tao, di ba? Pero ang ginawa po talaga ni Joshua is nag-focus siya kay God. Grabe yung pagiging tapat niya po kay Lord. At sa huli po, yun nga po, kahit napakaraming pagsubok na pinagdaanan sila, sa huli po talaga pinagtagumpay pa rin talaga sila. Yung pagsisikap, yung hirap, basta po nakapokus kay Lord, yung mga hirap mo, pinagbubunga niya ng maayos. Basta po siya yung kasama niyo po. So yun po yung aking ma-share po sa Joshua chapter 6 po. So yun po. At saka yung lesson learned po, hindi ko po ma-share Ate Lori. Hindi ko po siya ma-share. Paano ba siya i-share? Ayan, yung pong, what lesson can we learn po dito is about, syempre po, yung obedience is matters po, syempre. The Israelites would have lost and been forced out of the promised land. Sabi siya, bakit nga po, di ba? Kasi failure sila, so trust God's word po. Hindi sila talaga nag-obey. So their obedience to God is mattered po. And this is still true for believers today po talaga. So living righteously according to God's way rather than our own ways makes a difference. Then, dun pa sa wall, the fall of the walls of Jericho is a grand reminder that God fulfills what He promises. And a huge amount of time passed between when God initially promised the land to the Israelites and when they actually came to enter and claim the Lord. So kahit po napakatagal ng panahon po, syempre, pag nag-promise po sila talagang mangyayari po. So regardless of how much time passes, God will always make good in His promises po. So yun po ang aking ma-share po. Yung isa di ko na po ma-share. And about po kay Rahab po talaga is talagang Rahab risked her own life to help to spies po, diba? Then she put her trust in God and took a risk to help God's people. So Rahab reminds us that we can take a risk for God no matter how frightening or intimidating they may be. So yun po, at saka lesson we can learn po sa Joshua 6, yung by having faith in God, we are able to obey His commandments even when we do not fully understand the purposes for them. As we act in faith to obey the Lord with exactness po. And He will be with us and help us do things could not do by ourselves. So yun po, thank you po. Yun po yung aking ma-share po about sa chapter 6 po ng Joshua. Yan, thank you. Praise God. Salamat po. Amen. Maraming salamat. Praise God. Opo. So, Padagdag na lang po kung may mga hindi po ako na-explain para matuto rin po ako. Klaro, di ba? parang Yes. in-exercise ni ano. Claro. Uno siya, uno. Parang we cannot do anything. We cannot do anything without Him. Diba? At saka Yes, yung emphasize ni is yung leadership ni Joshua. Diba? So, sino sa atin dito ang leader? Sa family. Di ba? Di ba napakahirap? Di ba? Di ba, Melot? Sobrang hirap. Yes po. Diba? Yes po, mahirap po. Sa family po namin kasi, siguro masasabi ko, kahit na hindi po ako pinakamatanda, parang ang sa akin po yung yung ano ba ang tawag doon, yung decision talaga. Kailangan ano ba tawag doon, ano muna po sa akin bago sila magdesisyon. Parang ganun po.
Ayan Consult po. ka. Ewan ko pa. Ano po? Iko-consult ka muna Ayan, nila. consult muna po, opo. Kaya yung kay nanay po, every time na may sasaksak lang, tita, nandito yung doktor, may sasaksak daw kayo, ganyan, ganyan, ganun, ganun. Sabi ko, sige, kausapin ko muna si doktor kung para saan niya, ganyan, ganyan, ganun. Ganun po. Kaya parang, lahat. ah, lalo na dito po sa bahay. Pero, si husband po, syempre, ang leader kasi siya po ang lalaki. Pero, mas ano po ako, mas, Talino. ano tawag to? Mas, ah, mas sinusunod po. Wow, buti na lang wala dito si husband. May credibility. May Tatawagin ko pa credibility. naman kasi magpi-picture taking tayo. Wala pala si... Wala po eh. Wala po siya. Picture taking Opo. ulit kasi wala kanina si Josie. Wala rin si Tessie. Sino pa ba wala kanina? Si Yankee. Eh, nandito ako Ay, ever nandiyan since. pala dito. Ayun na si Tessie. Okay, picture taking ulit. Tessie. Okay, hi si Rick. Kumusta na? Eh, mabuti naman. Kausap yung mga anak namin. Sige. Kaya, Josie, pakibukas. Edith, Beda. Sandali lang. Sandali lang. ayoko lang pong buksan po. Maggie, okay. Beda. Beda. Isang Parewa Beda. kami ni Bless. Mel. Nakauna. Josie. Nako. Josie. ah. Josie. Josie. Ate, hindi na lang po kasi nakahiga, sumasakit po yung tagiliran ko. Okay, sige. Mel, ikaw. Okay lang? Okay. Wala nga. Okay. Ay, okay. One. Nawala. Sino nawala? May nahulo. Nawala. One. Si ano, Beda, nawala. Beda. May nawala kanina eh. May isa pa. Yan. Okay. Overexposed. Okay, one, two, three. May nawala. Si Diyos. Si? Hindi, si Jose andito eh. May isa eh. Yan, ito na naman ako. Sige, okay. Okay, so Wala. yung Ayun. sinabi ni Melot, Mm-hmm. Joshua being a leader it's really hard. Pero sabi ni Mel Mm, responsibility. ni Mel is yung walang sabihin yung pagsunod ni Joshua ay walang paalinlangan. Sabihin agad-agad yung kanyang pagsunod, di ba? Obedience. He trusted God eh, kasi nakita naman niya talaga yung life niya nung maski kay Moses nakita niya, di ba? So ngayon, parang sinabi ni Mel is we really have to obey. Basically, guys, it's a big O. Obedience lang talaga. Wala nang iba. Trust, obey. Trust. So, yung kanta niya, no? Trust and But obey. there's no other way. Trust and obey. Happy in May tanong ako sa Jesus. inyo. Meron lang akong tanong dyan sa Jericho. Lloyd, pakishare mo nga yung i-share ko sa inyo yung ganong would you mind, Mel? May add lang ako, Mel, ha? Dali ha, wait May add lang. lang ako. Opo. Para yung sabihin, makita natin yung Jericho. Para yung itsura niya, sabihin, yung gano'n siyang ka-fortified, talagang impregnable. Sabihin, hindi kayang pasukan ito ng tao. Nang sabihin ng isang army na walang Protect. ha? Ano siya? Ilan nga siyang metri? 846. Okay na. Ito. Ayan, ito. Height. Ito yung walls and Jericho. 13 meters ang height. Mas maano pa ha, yung iba, meron silang interpretation dito na mas makapal pa to. Ayan, pero ilang ano yan, ilang 45, hindi ka basta makakapasok. Okay, meron. So, yan, itag mo na. Kaya kung pinakita sa inyo yan, pinapakita ni God sa mga Israelites, hindi nyo kayang pasukin to. Hindi kayo Kasi mananalo. hindi kayo, di ba sabi ko sa verse 1, nobody will come out, nobody will come in. Bakit kaya? Why? Yung mga tao rito, ibig sabihin, is not only yung wall, yung physical wall, dalawang wall kasi yan eh. Outside wall at saka yung inner wall. So bago ka makapasok dun sa mismong gitna, which is na andun yung mga tao, dadaan ka muna sa outer wall. Ito, yan. Ha?
Tapos between outer wall and the Outer inner wall, pataas yan. Kasi hili kasi ang ano eh. Hill ang Jericho eh, nasa taas siya. Ha? So ang hirap, guys. So pag walang help ang Lord, halimbawa, papasukin lang ng mga Israelian, maraming mamamatay sa kanila. Di ba? So, ano to, 45 talaga, ibig sabihin, ang hirap pasukin ito. Di ba? At ang mga tao doon, kaya sinabi niyang, nobody comes in, nobody comes out. Yung mga puso ng mga tao doon, except for Rahab, close na. Close for the Lord. Ha? Sobrang Wala sama. na. It's really close for the Lord. Mm. 'Di ba? Kaya hindi ba sabi ni Mel, lahat ng mga ano diyan nung yung wall na yon, lahat ng mga tao diyan pinatay. Man, woman and children patay, 'di ba? Kung iisipin niyo naman guys, bakit naman ganun si Lord? 'Di ba? Wala pa siyang awa. 'Di ba may nagtanong sa inyo, ha? Pati bata pinatay. Pati woman pinatay. Ganun ba ka ano 'Di ba? talaga si Lord? Ganun ba talaga si Lord? Walang yung sabihin pati nga yung mga sanggol doon na talagang walang iniwan doon. Ang iniwan lang doon, 'di ba? Ano sabi ni Ned, yung mga things, yung mga metal and then, 'di ba? So, Ito po isang interpretation ito ng pa, outer wall. yan yung wall, tingnan niyo, Interpretation ng outer 'di wall. ba? Ganyan kapal, ganyan kahirap. Ang hirap hanggang baba yan ha. Kumbaga may ano yun? May foundation pa sa Oo. baba. Makikita niyo yung foundation kung gaano kalalim at kung hindi basta-basta magpo-fall yan eh. Pero si God ang ano eh, 'di ba? Ang gumawa naman nun eh. Tapos papakita ko sa inyo kung ano yung nangyari after, no? Okay, wait ha. Eto ngayon, yung nang nag-excavate nila, eto yung, 'di ba nag-fall? Ito yung ano, mga foundation hanggang dito. Tingnan niyo, Hili pataas yan eh. Di ba? Ito yung ngayon yung nakita nila. Ito yung sa wall of Jericho. Ayan. Teka. So, sa palagay niyo ba, kaya bang without the help of the Lord, kaya ba nilang pasukin ang Jericho? With the Israelites coming from the wilderness, 'di ba? Paikot-ikot sila ron, 'di ba? And the people there are close na talaga yung heart. 'Di ba? Di ba yung ang mahirap anuhin, di ba sabi natin, 6 days silang tahimik, hindi nagsasalita. Yun ang pinakamahirap gawin, hindi ka magsasalita for 6 days. Hindi ko kaya yun. Kaya namin mga lalaki. Hindi, may tanong ko sa inyo ha. Yung Jericho natin sa buhay natin. Yung wall dun sa buhay natin. Mahirap na ayaw nating sabihin, we don't like to yung sabihin, ayaw nating ibigay kay Lord. Diba? Meron tayo niyan, guys. Ang hirap pasukin ni Lord yun. Pag hindi niya surrender. Diba? Paski si Lord kaya niya yon, pero kung hindi tayo magko-cooperate, kung hindi tayo iikot-ikot, hindi tayo that all in our life, hindi mape-penetrate yun. Diba? Ang hirap noon, guys. We have a Jericho wall in our life. Yun, sabihin, pag hindi natin ginibaf sa Lord yun, na kagaya nga nung message sabi ko, yung message last Sunday, sabi ni Pastor Tony, guys, ibigay nyo na. Huwag nang patumpik-tumpik. Malapit nang dumating ang Panginoon. Itodo nyo na. Bakit kailangan na pa nating magpatumpik-tumpik? Diba?
It's pero guys, talaga mahirap talaga. Yung mga favorite scene natin na ang hirap ang hirap gibain. Baka lang hindi double wall, triple wall. Di ba? So sobra, di ba? Unless the Lord, sabi nga ni Mel, unless the Lord gumawa siya ng paraan. And then you cooperate. Biro niyo yung wall na yon, guys, biglang bumagsak. Shout lang. By shout lang. Walang ginawa yung mga, walang mga pana, walang mga swords. Walang yung anything. ganon, pang Wala. ganon, yung mga Anything. malalaking Diba? malalaking trunk. Walang ganon. Oh, yes. Yung Trojan Oh, horse, di ba? And then yung heart ng mga tao dun sa, ako na lang sasagot nun, bakit ganong ka-brutal ang Panginoon doon sa mga tao doon? Kasi close na yung heart ng mga tao doon, except for Rahab and the family. Like to share water. Tandaan niyo yung verse sa Bible na, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy household. Di ba? Yun si Rahab. Di ba? Naniwala siya. Pero those on the people around him, for 400 years, guys, binigyan sila ng Panginoon ng grace period. Guys, hindi naman ganun ang ating Panginoon na biglang sabihin, nag-aaban lang siya, o ikaw nagkaganito ka, ganito yan. Diba? We will be given a grace period. Hanggat maaari, bibigyan tayo ng grace period. Bigyan ng mahaba. So, ilang years ang grace period ng mga panahon ni Noah, nung gumawa siya ng gumawa si Noah ng ark. Ilang daan Diba? taon. Ilang daan taon. Ang grace period niya, ginawa yung bago nagkaroon ng blood. Ang dami, di ba? Di ba? So, Itong mga itong mga Canaanites na to, ang tagal silang, di ba, na bago, ang tagal-tagal, hinintay ng Panginoon na talagang magsisi sila. 400 years. Kaya, guys, Hindi masyadong patient si God, no? and then God has to do those things, yung mga ganyang miracle, kasi hindi pa naman nasusulat ang Bible. Hindi ka pares ngayon susulat na yung Bible. Ganun din si God, Para napaka-patient na sa atin. Para ma-fear ang mga tao noon, He has to do all these things. Yung mga imposible na hindi kayang gawin ng tao, 'di ba? Parting of the Red Sea, hindi kayang gawin ng tao, 'di ba? Stopping the flow of the Jordan River, hindi kayang gawin ng tao. Fall of the Jericho, hindi kayang gawin ng tao. 'Di ba? Supernatural. Kasi ano ang pwedeng gawin yung maikapikat ng mga tao, 'di ba? Healing the sick. 'Di ba? Ang dami ngayon 'yan, mga fake, 'di ba? Yung blind kunyari pero hindi naman pala blind, 'di ba? Yun, pero ito hindi eh. It's the work of the Lord. 'Di ba? At kayo, every one of us, meron tayong ganun na miracle sa ating life. Ginagawa ng Panginoon sa 'Di ba? Minsan lang kasi nakakalimutan. At hindi natin ina-acknowledge na it's from God. Iniisip natin galing ko. Pero hindi, miracle ni God yung nangyari sa inyo. So, there is a Jericho in our life. Yeah. Ako meron. Kayo meron. Di ba? So, unless the Lord... Di ba pwede rin ma-interpret yung Jericho wall in two ways? Yeah, pwede rin. Yeah. Diba? It can be a protection from you, from temptation, from evil deeds, di ba? Pwede ka rin magkaroon ng Jericho wall. Pero, kaya buwagin si God. To protect you. Kasi the Lord sends the angels to protect us eh. Di ba? He sends angels to protect us also. So we can look at it. We have to symbolize what is the Jericho wall na napakatibay and everything. Pero pag bumigay ka, yun ang masisira na ang buhay mo. But then if you keep that wall strong and with the help of God, you can be a Jericho wall.
Kasi pwede rin ma-break yung wall na yun kasi kaya nga nagkaroon sila ng wall kasi to protect them also eh. It's true. Kaya that can be interpreted in two ways among humans. That's Pero how I this look time, at pinoprotect ng wall na yun, yung mga wicked people. Pero tama din naman sabi. Wicked sila. Mga wicked sila. Kaya nga giniba ni Lord, di ba? Mm. Para yun nga, mawala sila. Kasi kung magtitira ka pa siguro ng mga tao Dadami pa sila. with a hard heart like them against the Lord, edi Diba? syempre magmi-mix pa yun sa ano mo, Kaya di ba? marami pang That will natitira mix eh. with your tribe, yung parang Kaya nga gano'n, we with should your have a people. Jericho wall now because the outside world is so No, I think the Alam mo, Jericho wall ang is Jericho, something pero negative. ang ang sinasabi sabi lang nila, take ang wall outside natin, our it's not, wall, it's the Lord's wall outside tayo. human wall. Ano ba? We can have Yes. our wall that can protect us. And that is, the blood of Christ over us. Diba? Pag nandyan yan, Well, wala nang thank laban you. yung outside. Thank you, Mel. Ang dami namin Sino, natutunan. sino sa atin ang, Susunod? hindi, Ano? sino sa atin ngayon ang walang problema? Ay, naku. Walang struggle. Sige nga, tingnan ko nga. Hmm. Sino walang Sabi ng Lord, dapat wala tayong problema, ibigay mo sa Kanya. Oo, tayo pero magkakaroon? sino ngayon na walang pinagdadaanan? Diba? Sino walang Kasi kung pinagdadaanan? may problema ka and that's still there, parang kulang pa rin yan. Kasi we go through problems in life kasi we were not promised to have a smooth journey, but the Lord promised His presence in us. Diba? Alam So, mo, what is ang question, at diba ang pananaw ko, once you are in a storm, the Lord is with you in the midst of storm. correct. Yang Diba? So, I don't think kung sino sa atin ang walang problema, we are not living in a smooth journey. We are not traveling in a smooth journey. kaya nga, kung Marami sino may tayong problema dito, Jordan, meron hindi ka tayong oo. Pero, I mean, bakit pa tayo maging heavy laden when sinabi ng Lord, I am here. Rest in me. Tell me. Anong saysay ng Philippians 4 na we give it to the Lord? Okay. Diba? I think All yung these mga words- trials or problems are actually maybe- reminder for us, no, that there is a God that we can come to. Strong trials. Reminder siya. It means Yun. it's strong talaga to have trials. Lahat ng bagay. We should feel light because God is with us. Di ba? Marami natin problema. Bakit pa natin bibigatan sa kakaisip nun? Sabi ng Lord, come. Rest in me. Alam mo, yan ang palagi sinasabi ko sa kada brother ko, sa aking mga pamangkin, we are going through, now. Pero sabi ko, the Lord will give you what you need at the time that you need it. Oo, kasi kung lahat tayo ganito, Yankee, lahat ba tayo may problema? Yankee, wait. Yankee, ang tinanong lang ni Mike, sino dito walang problema? Yun lang. Yung problema mo, merong Kaya solusyon. nga, tinanong lang kung sino walang problema. Hindi ko sinabi Wala ka ng problema, patay ka na. Oo, part of ano talaga yan. Yes, Tessie, may ano si Part of our life. Tessie? So I don't think that is a good question. Kasi it's natural for us to go through, and we are not going through a smooth sailing, smooth road. We are not. That is part and parcel. Trial is part and parcel of human beings. Kahit ang panganganak, mahirap manganak. Di ba?
Pero Yeah. masaya ka pagkatapos. That's why when we have a problem, we don't ask God. Why? We have to ask what? Okay. Thank What you, have Yung. I learned in that problem? Kasi kaya nga, di ba? Teka muna, si Tessie may sasabihin daw. Wala naman. Inisip ko lang ba't kaya nila inattack ang Jericho. Yun na ba ang promised land na hindi pa? Kasama sa promise lang ng Jericho. At saka andun kasi nagtatago lahat yung mga wicked people na talagang pinagbigyan ni God na naging very patient si God for 400 years. Walang pagbabago. Kung ano yung kung ano yung inalisan ni na Jacob na klase ng pagkatao nila, pagdating ni Joshua ganun pa rin sila. Naging very very wicked pa nga. Remember, Tessie, nung sa Genesis, Selfish yung sa yung sa resources. Genesis pa lang, nandun na yung mga yan eh. Di ba? Kaya nga, merong incident doon na sinabi na bakit hindi natin patayin na lahat yan. And then sabi ni God, no. Kasi yung sin nila is not yet fully blown. Ibig sabihin, binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon para Magbago. magbago. At pag yung sobra-sobra at saka sila. Kaya Saka nga sila pumasok na sila sa promised land kasi nakita na ng Lord wala nang pag-asa yung mga yan. Diba? So kaya nga sila nagkaroon sila ng mga wall na yan eh. Di ba? Kasi ayaw nila ma-penetrate sila ng Israel. Di ba? Ayaw nila. Okay. Kasi takot din sila sa God ng Israel. Okay. Sino pa? Edith, okay? Oo. Na-aral. Edith, mahina. Hello. Oh, yan. Yun, malakas na. Okay. Bakit kinuman ni God pati yung mga flocks nila, yung mga kahayupan, patayin. Patayin din. Pero alam ko naman yung sagot dyan. Question ko lang. Sagutin mo na rin, sis. Sagutin mo na rin. Sagutin mo na, sis. Kasi daw yung mga tao noon nakikipagtalik sa mga hayop. Exactly. Kaya marurumi sila. Talagang ano ba yun? Ano sa tayo? Karumal-dumal na masyado yung kanilang kasalanan. Makasalanan talaga. Pag inunaw talaga ng mundo, talagang ubod ng sama na. Diba? Parang yung sa Noah, diba? Yung mga demons, inanakan na niya yung mga tao. Diba? Kaya that's enough para sabihin, dunawin ko na lang lahat ng mundo. Walang matitira. Hindi yung family ni Noah. Diba? Brother Mike. Oh. Hello. Yeah. Mike? Yeah, I think kung hindi ako nagkakamali, no, yung sinabi yung makikipag-sex sa mga animal, diba yung AIDS nang galing doon sa monkey? Yeah. Kaya lumabas yung AIDS, diba? Siguro gusto ni Lord lahat i-eliminate pati hayop para walang lumabas na ganong sakit during that time, diba? Dito sa atin, lumabas yan yung AIDS, diba? Sabi nga, nang galing sa monkey. Dahil pa human sex, makipag-sex dun sa monkey. Oh, isang theory yun. Galing sa monkey. Oo. Meron din isang theory na merong 6 prisoners na may experiment silang ginawa. Na pag kasama sila sa experiment, they can be freed. So itong 6 na ito, yun, ang naghasik ng AIDS. Pero saan galing yung kanilang ginawa? From the monkeys. Tama si Joey. Yun ang parehong theory. Oo, ganun yung ganun nangyari yun. Kaya nag-spread siya from the 6 prisoners. Alam ko yun, high school ako noon eh. Yan ang aming lesson noon sa States when I was senior high school about yung source ng AIDS. Kaya sabi ko siguro, siguro yung panahon ni Noah, pinili rin ni Lord kung sino yung mga hayop na di ba?
na sino ang sasakay doon na mag-i-spread ng mga hayop na mabubuti. By those. Correct. Very good. Pero hindi na idadagdag yung tungkol doon sa sinabi bakit pinatay yung mga tao, 'di ba? Kasi yung race ni Lord iba-iba rin eh, 'di ba? Kagaya doon sa Nineveh, padala siya ng prophet doon, 'di ba? Yung king ng Nineveh nag-repent, no? Ano na rin yung kasalanan nila, karumal-dumal na rin, pero nagpadala ng prophet si Lord doon sa Nineveh, si Jonah, at nakinig naman yung hari, 'di ba? So nagrepent sila, so na-save yung Nineveh dahil sa unlike yung Sodom and Gomorrah, ganun din, 'di ba? Si Abraham nagtanong din kung merong righteous man doon na 10 susunugin ba niya? 'Di ba sabi niya hindi, 'di ba? Hanggang sa dumating sa 1. So yun din, 'di ba? Kaya nilipon din niya yung mga tao doon sa Sodom and Gomorrah. Siguro dito sa Jericho ganun din. Sa Jericho naman kasi, yung tanong ni Tess, kailangan ba patayin lahat kailangan ba gera yung Jericho? Kasi yung promise ni Lord na magkakaroon na ng bansang Israel, magkakaroon na ng 12 tribes of Israel, doon na nag-start yun sa pagtawid nila ng Jericho, diba? Ang unang nilang battle is yung Jericho. So kailangan ubusin nila lahat yun para wala nang lahi matira. Pero God is gracious to Rahab, di ba? Kaya meron isang family na save doon. Yung nga si Rahab, di ba? Kung pag-aaralan pa natin mabuti, naging lineage pa nga ni Lord ni Jesus Christ si Rahab eh. Doon nanggaling din yung lahi ni Jesus Christ si Rahab. Yeah. Kalahin niya, kaya sinungaling siya. Yeah. Di ba? Remember, di ba na pag-aralan na natin na si Rahab, yung isang spy doon was from the tribe of Judah. At yon ang napangasawa ni Rahab. And through the line of that spy, may pangalan, nakalimutan ko na yung pangalan, pero nasa nasa line of, makikita natin yun sa Matthew, no? Di ba? Ito, Simeon? Sabi yan, Simeon. Ha? Simeon ba? Simeon. Hindi yata. Napag-aralan na natin, nasa Joshua 1 yata yun, no? At saka ito pa yung yung character ni God. Remember, isa sa character niya is he's a just God, di ba? Yung pagka-just niya requires him to punish evildoers, di ba? Walang basta lahat ng may kasalanan ipapunish niya yan. Pero alam din natin na patient si God, di ba? He did wait, di ba, na hundreds of years, 400 of years to use Israel to wipe out the Canaanites. Di ba? Talaga napaka-patient niya. Pero dinicide na rin niya to judge the Amalekites sooner rather than later, di ba? At pag hindi kasi hindi niya na-destroy lahat yon, maaaring eventually ma-lead itong mga Israelites away from the true God to worship their false gods and also to practice abominations, maging evil eventually ang mga Israelites. Yun ang ayaw mangyari ni God. Kaya sinabi niya, eliminate them, punish them, di ba? Kumbaga, destroy all the people. Di ba? Yun ang inano ni God. Hindi naman siguro masama kung iyan ni God yun na maging just siya, di ba? Yun lang. Enough grace. Yeah. Kasi siya is sovereign, di ba? Sabi nga niya, my thoughts are not your thoughts, di ba? My ways are not your ways. Kaya sovereign din siya, baga sa kung ano yung gusto niya masusunod, kagaya ng sinabi niya rito kay Moses, di ba? I will have compassion to whom I will have compassion, di ba? Sabi niya. I will have mercy to whom I will have mercy, di ba? Sabi niya. Kaya mahirap questionin talaga si Lord kasi siya. Sabi niya, yun ang sinabi niya, di gagawin natin. Pag mo siya ginawa, nag-disobey ka na. Di ba? Kung tingin natin yung ginagawa niya mali, magdi-disobey tayo. Susundin natin yung sarili natin. Titingnan natin yung sarili natin kung righteous tayo. Pero sa paningin nga niya, hindi. Di ba? Kaya kailangan natin sundin siya. Kagaya nung
kagaya nga pag napunta tayo dito sa chapter 7, yung Achan, 'di ba? Hindi lang si Yeah. Achan lang naman nagkasala, bakit pati pamilya niya, pati baka niya kailangan batuhin tsaka sunugin, 'di ba? So, unfair naman sa ibang tao. Hindi naman ako gumawa dito sa present life natin. Kung sino yung gumawa ng may kasalanan, siya lang yung parusahan, hindi buong pamilya. Pero unlike doon sa Old Testament, kung gumawa ang isang ama ng tahanan na mali, buong pamilya damay. Diba? So yun, hindi natin masyado maintindihan, pero yun ang gusto ni Lord na gawin because of sin, di ba? Kagaya ni Adam, di ba? Because of Adam, yung kasalanan na ginawa niya doon sa Garden of Eden, buong mundo up to now, nagsasuffer tayong lahat, di ba? Kaya yun, isang kaya ayaw ni Lord na may matitira. Mabuti na lang meron tayong second Adam na si Jesus Christ, binigyan tayo ng pag-asa na maligtas ulit. Okay. Okay, Thank you. Yeah, back to you. Yeah. Napakinggan naman natin si guys, si Carla. Siya yung ating bagong Carla, yung pag-share natin dito, whatever it is. Meron kaming rule dito, stays with the group. So hindi lalabas kahit saan. Kung may You share can na share problema. it will be safe in this group. What do you think, Carla? What's Yeah. your At saka yung walang maling answer dito. Pero kung ayaw mong mag-share, okay lang. Ay, dapat po ba mag-share? Yeah. It's okay kung Yeah, kung meron ka share kung lang. meron ka lang ano yung learnings mo, gano'n. Parang insight. Yeah, insight. Insight yan. Sige po. Unang-una po, mag-thank you lang po ako kasi first time ko po mag-attend. Yeah. Mag-thank you po ako and I'm thankful din po na nakasama po ako sa session po tonight. Kasi matagal na po akong hindi nakaka-join ng Bible study. So parang very very hungry po ako to be part po ulit ng Bible study. Ngayon ko lang din po na-realize ulit kung gaano ko siya na-miss. Kasi studying God's Word on my own, parang iba po talaga pag group. Parang nahihimay-himay po talaga siya. At saka po yung mas naiintindihan ko po yun nga, appreciate ko din po talaga kasi nung binasa ko yung Joshua, parang pag mag-isa lang ako, parang dadaanan ko lang, tapos parang nilalabanan ko pa na hindi ako maantok gano'n. Pero nung na-explain po ayun nga, verse per verse po, na ko po, parang na-appreciate ko po, lalo na yun nga, nakita ko po, na-remind po ako dun sa faithfulness ni God, yung power po niya, na hanggang sa dulo talagang yung miracles po niya para po matuparin yung promise na gagawin po talaga niya. Tapos yung pagiging fortified po ng wall, yun nga po, pinapakita din po kung gaano ka powerful si God na kayang-kaya niyang tibagin po yun. Pero at the same time din po yung kailangan din po na obedience on our part para po magawa din po ni God yung promise po na yun. Na merong malaking role din po kasi na-appreciate ko po ngayon yung kay Joshua kasi usually po si Moses palagi yung hero Di ba po? Kahit po sa Hebrews, di ba po, parang si Moses po yung nabanggit doon. Pero ngayon po, na-appreciate ko yung pagiging straightforward na leader ni Joshua. Na yun nga po. Parang kay Moses kasi, pero hindi naman siya kina-compare. May sariling role din po si Moses At saka na-appreciate ko po yung kay Moses na parang he can discuss with God na talaga nakakausap niya si God. Pero yung kay Joshua naman po, yun nga, pag may sinabi si God, sunod siya agad, napaka-straightforward lang po. And kitang-kita naman din po kung ano yung naging result din po nun sa Wall of Jericho na talagang miraculous po yung nangyari. Tapos, na-appreciate ko din po yung pag-question po ni Brother Mike, yung metaphor po ng wall para po application sa buhay natin. Kasi sapol din po sa akin yung question po na
At saka po yun nga po, yung naisip ko din po yung bigat ding weight ng responsibility ng being leader, being a single mother. Parang wala po akong choice na talagang I need to stand up for my children. Na andun po ako sa role na I really need to lead my children. So, na-remind po ako doon sa kaninang question po ni Brother Mike. And another din po yung kay Rahab, yun nga po, yung totally na-wipe out po yung yung mga tao, pero how God redeemed Rahab na prostitute pa siya. Pero parang it doesn't matter. It doesn't matter. Pag talagang pinili po kayo ng Diyos para i-redeem, gagawin po talaga niya. Tapos yun nga po yung how parang ang galing lang po na from her, Gentile po siya, pero naging pa po siya, naging lineage pa po siya ni Jesus. So yung lang po, parang yung redemption lang po talaga, walang discrimination. Pag napili po talaga ng Diyos, yun po. Okay na? Amen. Thank you, Thank Carla. you, Carla. Thank you so much. May tanong lang Thank ako you kay, din. may tanong lang ako kay Mel. I-share mo sa kanila kung paano mo nahimay-himay yung diba, how to study. Ayun siya. Ano po, kasi pag ganyan pong sinabi niyo na ikaw na, yung araw na yon gagawin ko siya sa gabi. Tapos, pray po syempre. Hindi ko po siya kakayanin talaga sa sarili ko lang. Tapos po, yung pag alam kong feel ko na hindi ko siya naiintindihan, i-sleep ako. Sleep, pray. Tapos, paulit-ulit ko po siyang binabasa. Then, sa verse na to, ano ba yung nakaka-touch sa akin? Kailangan mo talaga siyang himay-himayin po eh. Kung tutusin po, napakahaba po niya. Kaya lang, kasi nga, di ba, yung sobrang haba po. Ang dami po talaga tayong matututunan sa chapter 6. Napakadami po talaga. Kaya lang yun po yung sa kagabi, Ate Loy, bago ako matulog, binasa ko uli siya. Tapos habang nag-usap kaming Lord, may pinasulat siya. Yun, nadagdagan po ulit siya. So habang nagbabasa ako, sinusulat ko yung mga nilalagay niya sa isip ko. So hanggang sa dumating yung Friday po, yun. Basta everyday po siya balik-balikan kasi sa isang basa hindi mo siya maiintindihan fully, talagang hindi po talaga. Kagaya ng sinabi ni Sis Carla na dadaanan mo lang talaga siya. Pero dapat uulit-ulitin. Tapos nakatulong din Ate Lo yung pagsisend mo sa akin ng guide na kasi nung nag-send ka po sa akin, nag-uusap kami ni Lord. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko kasi hindi ko to kaya mag-isa. Pagtapos ko amen, bigla ka naman po nag-send sa akin ng message. So talagang ang bilis po talaga ng response ni God kung talagang fully surrender ka sa kanya. Yun po, pag nagbabasa po ng Bible, kung halimbawa po, kung paano ko po siya nahimay, binabalik-balikan ko by verse po talaga eh. Pag wala po ako makita doon, hahabaan ko yung babasahin kong verse 1 to 5, kung may message po doon, yun po yung kukunin ko na lang. Tsaka ko po siya Amen. bibigyan. Apo, kung doon meron ka naman sa isang verse nakita, yun po, by verse na lang. Pero kung wala po, paghaba, yung sunod-sunod mo po siya kasi nandun po lahat makukuha mo yung sagot na, yung message po. Siyempre, sa tulong pa rin po ni Lord yun, hindi po para hindi po sa akin. So yun po, yun yung aking ginagawa po every time na mag-aaral kami ng ibang grupo naman po. Ganun din yung ginagawa ko. Dasal po muna para makaintindi po. Kasi hindi ko talaga siya naiintindi actually po. Ngayon lang po talaga ako nakakaintindi. Kasi before talagang binabasa ko lang siya, hindi ko alam ibig sabihin. Napakalalim po ng Tagalog sa Tagalog na Bible. Pero yun po, pagka naging habit mo siya, kinakausap ka niya talaga eh, kahit napakalalim nung ibig sabihin. So, hindi po talaga na, ay, sisipagan ko magbasa. Hindi po, wala pong mangyayari kung hindi ka nakasubmit sa kanya, kung hindi siya yung kasama mo. Kahit magbasa ka 24 hours, kung hindi mo siya kasama, hindi mo yung maiintindihan. So, Kahit yun lang po yung talino mo, diba? Kung di ka Yes po, wala po. Wala po. So, hindi yun po, yun aking, yung yes, opo. submission na, Lord, ano yung matututunan ko rito? Diba? Yun po yung prayer ko na, Lord, wag niyo ako hayaan tumingin sa kanila, baka mahiya ako kasi mahiyain ako yung mga ganun.
Sabi ko, i-focus yung isip ko sa'yo na ma-i-share ko siya. Kasi kung sarili ko yung titignan ko po, baka sobrang nautal na ako, baka na-distract na ako. So yun po yung mga prayer po bago ako mag-join kanina sa Zoom. Kasi kung sarili ko na po yung titignan ko, wala na pong mangyayari. It's not Wala all, na po talaga. all about him. Yes po. Yun po. Yes, Joey. So yun, thank you. Ay, ma'am, yeah. Ngayon ko lang kasi naisip, no? Sila Joshua, galing sila sa Jordan, diba? Nakita na nila yung miracle doon sa Jordan River, diba? Na-dry up. Ang haba nung na-dry, diba? From Adam to the Gilgal, ang haba po nun. So ngayon may pinapagawa ulit si Lord sa kanila na very weird, diba? Iikot ka doon sa wall, tapos tawag dito magbo-blow ka ng trumpet after six